Hello po mga kababayan, sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Kamusta po kayo? At tayo po'y magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin, ito pong nakaraang araw ay tuluyan na po sinampa ni Matibag ang kaso po laban po sa dating congressman na si Mike Defensor. At ito po ay tinatawag na Matipug, mga kabayan. Si Matipug. Ito po, basahin po muna natin. Ito po kumakalat sa social media na ayon po kay Mike Defensor. Basahin po natin mga kababayan. Ito po, ayon po kay Mike Defensor, good job. Good job, Matipug o Matipug. Nag-file na kahapon si Matipug ng non-bailable na kaso laban sa akin at sa aking pamilya. Ano pa po ang sinasabi? Mauna pa akong makulong kaysa sa mga kurakot na nagnakaw sa ating bayan. Kahit isa wala pang napakulong ang NBI sa nakawan. Pero sa mga nagsasalita laban dito ay agresibo si Matipug, mga kababayan. Ex-Congressman Mike Defensor. Totoo naman po yun. At nananahimik po si Matipug, ang tinatawag pong Matipug ni Congressman Mike Defensor. At pakinggan po natin ito pong balita, mga kababayan. Papayag ba tayo mga Pilipino? Formal nang isinampa ng NBI ang kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. Kaugnay yan ng umano'y sex den na sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian. Natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha sila. Katawa-tawa raw si NBI Director Melvin Matibag at ang reklamong human trafficking ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor. Alam mo, yung pagkat niya, wag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan. Paliwanag ng dating mambabatas, walang kinalaman ng ownership niya sa kumpanyang Pax Libera na una nang sinabi ng mga investigador na may kaugnayan sa Cliff Point Corporation. Ang Cliff Point ang may-ari ng establishmento sa Pasig City kung nasaan ang KTV bar na sinalakay ng mga operatiba. Isa umano itong sex den kung saan 55 kababaihan ang na-rescue. Hindi rin nakaligtas sa banat ni Defensor ang blueprint at floor plan na pinakita ni Matibag kaugnay na umano'y infrastructure alterations para maitago at masagawa raw ang sexual exploitation. Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang na siyang City Engineering Office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Hapon itong Biyernes inihain ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office ang kasong qualified human trafficking laban kay Defensor. Haharapin ko. At ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable na kaso para ako makulong, hindi makapagsalita. Ang sinasabi nga ni Secretary Mike, talagang tinatarget siya for a non-bailable offense. Kita nyo, sinasangkot din siya. Ilan sa mga ebidensyang naipakita na ng NBI ay mga alteration sa building at mga larawang nagpapakita ng working condition ng mga umano'y. Nakita niyo po, yung buong building na yon ay hindi naman po pag-aari ni Mike Defensor. Yung po isang korporasyon. Pero siya po ang pilit na hinakasuhan ni Matibag, mga kababayan. Non-bailable. Hindi po ba? Non-bailable po kasi yung pinapile na kaso sa kanya eh. At diyan ka po magtataka kay Matibag. Hindi po ba? Na-vlog na po natin ito eh. Nahandyan po ang mayor ng Pasig. Pero hindi po nalalaman ng mayor ng Pasig yung sinasabi ni Matibag na mayroong prostitution doon. Mga kababayan, may human trafficking doon sa lugar na yon. Matagal na panahon na. Hindi po ba?
Pero, doon ka magtataka. Sa korupsyon, tahimik na tahimik si Matibag. Katulad po ng asawa niya, di po ba, babanggitin po natin ulit. Ayon po sa Cabral Files, na hawak po ni Congressman Libiste, na ito pong asawa ni Matibag, meron po mga allocable insertion na hindi bababa sa 1.2 billion. Si Ann Matibag, si Congresswoman Ann Matibag. 1.2 billion hindi bababa sa kanyang pong flood control. Pero hindi po iniimbestigahan ng NBI yan. Asawa iimbestigahan ba asawa? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nakikita mo yung conflict of interest ni Matibag. Dahil nga po, ibabalik po natin muli. Si Defensor ang may hawak po at nangangalaga po at pinoproteksyonan niya. Ito po mga dating security ni Saldico. Hindi po ba? Ito po mga ex-soldiers at ex-marine. At ito po ang nagpapatotoo sa dami ng nadeliveran ng mali-malitang pera na galing po sa ating buwis. At balita po natin, pati po yata si Matibag ay mukha po yatang nabalatuhan din ng maleta. Pati daw yata ang ombudsman, meron din, di umano. Ayon niya sa mga soldiers. Kaya nga po pilit na pinababagsak itong mga tao na ito. Hindi po ba? Kaya ito pong, ito pong nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po sa gobyerno natin ngayon. Pakapala na lang po ng mukha. Pakapala na lang po. Kakapal talaga ang mukha mo. May kapangyarihan ka na, sagana-sagana ka pa sa pakinabang. May mga mali-malita pa. Kaya nga po tayo mga kababayan, lagi na lang po tayong nagtitiis. At kailangan po natin magtiis. Kaya nga po sinasamahan natin ang pagtitiis at panalangin at dasal na matapos na po ang kawalangian at kademonyohan ng mga taong ito na nagpapahirap po sa ating bansa at nagpapahirap po sa ating mga Pilipino. Napakahirap na po ng sitwasyon ng buhay natin. Nagtataas ang mga bilihin, napakataas na inflation, bagsak na ekonomiya. Tapos ngayon, dadaanin na naman tayo sa napakalaking budget na naman. Isang damukal na naman ang budget na pinopropose po nila. 7.2 trillion, mga kababayan. Pataas ng pataas. Dahil gamit na gamit po yata ito. Isa na si Matibag sa gagamit po yata. Hindi kaya? Kaya mga kababayan, tama po yung sinasabi ni dating congressman na Mike Defensor. Mauna pa siyang makulong at mauna pa siya ipakulong. Non-bailable ang kasong niya sinasampa sa kanya kaysa po sa mga magnanakaw na politiko na ayaw trabahuhin ng NBI. Ang tinatrabaho lang po ng ombudsman ay puro po yung sinasabing makakahadlang sa mga layunin nila at sumasama doon sa mga nagpapatotoo at humahabol sa mga korupsyong ginawa nila. Nililinis na nila yan. Hindi po ba? Kaya sana po mga kababayan, dumating po ang tamang panahon at syempre yung panahon po sanang tama ay mas mabilis po sana sa inaasahan natin. Dahil ito pong tinatawag na si Matipog. Si Matipog na bagong alaga po at isa po yata sa alaga ito ni Lupin at tinatawag na bangag ng kanyang ate. Napakarami na pong alaga. Ito pong si Lupin na tinatawag di umano. Napakarami na po niyang aso. Hindi po ba? Meron pa nga siya si Pinky. Yung aso niya si Pinky. Ngayon naman po si Matipog. Pambihirang buhay yan. No? Yan po mga kababayan. Ang nakakalungkot po para po kay dating Congressman Mike Defensor. Kinasuhan na po siya. At ayon naman po sa kanya ay walang kakwenta-kwenta ang kinaso sa kanya. At malalaman naman po yan. Malalaman naman po natin yan. Dahil nandiyan naman po si Atty. Topacio na tutulong po kay Congressman Mike Defensor. At yan naman po ay check naman po na yan naman po malulusutan nila. Dahil yan po ay pamumulitika. Grabing pamumulitika po. At darating naman po ang panahon
nababaliktad po ang sitwasyon. Ito pong habol ng habol sa mga tao na gustong lumabas ang issue at mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa, ay siya pang nagiging tagapagtanggol. Darating po ang panahon, yang mga ganyang klase na tinatawag na si Matipog ay makukulong din po yan. Di umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po, excuse me po, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Beichi Chiyoko Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Jobilin Watanabe from Japan, at ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, si Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kabayan, kailangan po natin magtiis. Tiis lang po tayo. At happy weekends po sa inyo. Bye-bye!